Gamit ang kanyang ink mice, natunto ni Sai si Kabuto na nagtatago sa isa sa mga luma ni Orochimaru na hideout. Bago pa siya makapasok, dumating si Tokuma Hyuga at ang kanyang tropa at sinabing kailangan ng bumalik ni Sai agad sa Konoha. Papalit sila bilang infiltration at recon team. Nagtanong si Anko kung anong nangyari dahil bigla raw umalis si Yamato na parang emergency. Ibinunyag ni Tokuma na inatake ng Akatsuki ang Konoha at winasak ito. Dahil Kome si Tsunade, si Danzo na raw ang bagong Hokage. Samantala, papunta sa Konoha ang Team Samui at nagulat sila sa wasak na hitsura ng Nayon. Dinala ni Samui ang sulat mula sa 4th Raikage para kay Tsunade, pero nalaman nilang nakakoma ito. Hiniling ni Samui na makausap ang acting Hokage at biglang dumating si Danzo na nagpahayag na siya na ang 6th Hokage. Nasa sulat ng Raikage ang utos na hulihin si Sasuke Uchiha at hingin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pumayag si Danzo at agad naglabas ng opisyal na utos para ipapatay si Sasuke. Pinayuhan ni Danzo si Sai na bantayan si Naruto. Hindi raw niya sasaktan ito, for now, dahil bayani raw si Naruto sa mata ng Nayon. Biglang dumating si Kiba at sinabi kina Naruto, Sakura, at Kakashi ang mga nangyari habang pauwi sila. Tinanong ni Naruto at Sakura si Sai tungkol kay Danzo pero sinabi ni Sai na may curse seal siya sa dila na bawal magsabi ng kahit anong sikreto. Lahat daw ng root members may ganun para iwas interrogation kapag nahuli. Tinanong ni Sakura kung bakit pinapapatay ni Danzo si Sasuke. At nagulat si Sai dahil di raw siya in-inform. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sasuke, bigla silang tinutukan ng espada ni Nakari at Omoy. Binunyag ng dalawa na si Sasuke ang dumukot sa kanilang master at miyembro siya ng Akatsuki. Naiyak si Sakura habang sinermonan sila ni Nakari at Omoy na wala silang alam sa pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Naalala ni Naruto nung namatay si Jiraiya at tinanong kung Jinchuriki ba ang master nila. Nagulat ang dalawa. Sinabi ni Naruto na buhay pa ang master nila dahil buhay ang kinukuha ng Akatsuki. Inamin din niya na isa siyang Jinchuriki. Pumayag si Naruto na tumulong maghanap at tinanggap ni Kari ang alok, hiningan siya ng buong chika tungkol kay Sasuke habang naglalakad. Samantala, papunta pa Konoha ang Taka pero hinarang sila ni Madara. Sabi ni Sasuke, wala na sila sa Akatsuki, pero sabi ni Madara, pumalpak sila sa paghuli sa 8 Tails kaya kailangan nilang bumawi. Dumating si Zetsu at sinabi kay Madara na si Danzo na ang Hokage. Nag-init ulo ni Sasuke kasi isa si Danzo sa mga elders na nagpuwersa kay Itachi na lipulin ang sariling clan. Inamin ni Madara na winasak ng pain ang Konoha at sinabi ni Zetsu na magkakaroon ng 5-cage summit. Hinawakan ni Kari si Naruto sa pader habang pinipilit siya nitong sabihin kung nasaan si Sasuke. Sabi ni Naruto, kapag sinabi niya, baka mahuli at mapatay si Sasuke, tapos ang mga kaibigan ni Sasuke sa Konoha ay maghihiganti, tapos gagantay ulit ang Kumo, paulit-ulit lang ang cycle ng galit. Para mabawasan ang galit ni Kari, inalok ni Naruto ang sarili niya bilang punching bag. Binugbog siya ng todo, pero dumating si Sai at hinarang ang suntok ni Kari. Hinawakan din siya ni Omoy at sinabi na si Naruto ay hindi sumusuko at hindi nagtatrider sa kaibigan, isang bagay na hanga siya. Dumating si Samui at tinawag ang team niya pabalik dahil may nakuha na silang info tungkol kay Sasuke. Nakiusap si Naruto na sumama para makausap ang Raikage, pero sabi ni Samui, busy daw ito at laging on the go. Sa ibang lugar, sinabi ni Zetsu kina Madara at Taka na si Naruto ang tumalo kay Pain at baka mas malakas na si Naruto ngayon kaysa kay Sasuke. Ngumiti si Sasuke at sinabi sa Taka na ang bagong mission nila ay pumunta sa 5-cage summit para patayin si Danzo. Pumayag si Madara. Humiwalay si Zetsu sa dalawa, naging Black Zetsu at White Zetsu. Si White Zetsu ang nag-lead sa Taka papunta sa summit habang naiwan si Black Zetsu kasama si Madara. Naisip ni Madara na hindi niya inasahan na gagamitin ni Nagato ang outer path para buhayin ang lahat ng namatay. Malaki raw ang naging epekto ni Naruto sa plano nila. Sa pansamantalang Hokage office, inutusan ni Danzo ang root na hanapin at patayin si Kabuto bago maunahan ni Anko dahil alam ni Kabuto ang koneksyon niya kay Orochimaru. Sabi niya, huwag patayin si Anko pero kunin ang mga files ni Kabuto tungkol sa human experiments, gagamitin daw niya ito para sa mata at braso niya. Pinabantayan din niya si Naruto at sinabi na hindi pwedeng umalis ng Konoha ang Nine Tails. Sina Toru Naburame at Fuyamanaka ang ginawang personal bodyguards niya sa summit. Sa loob ng tent habang nagpapahinga, sinabi ni Naruto kina Kakashi at Yamato na gusto niyang makausap ang Raikage para kumbinsihin itong patawarin si Sasuke. Sabi ni Yamato, bilang Jinchuriki, bawal umalis si Naruto ng Konoha lalo na't sira na ang kwintas ng First Hokage at muntik na siyang maging full 8 Tails sa laban kay Pain. Ibinunyag ni Naruto na nakita niya ang 4th Hokage na siya rin ang pumihil sa transformation niya.
Sinabi raw ng fourth na ang pag-atake ng Ninetales 16 years ago ay gawa ng lalaking may mask na ngayon ay leader ng Akatsuki at siya raw ang nagkontrol kay Pain. Sabi ni Naruto, hindi niya pwedeng hayaang manipulahin si Sasuke kagaya nun, kailangan niya itong iligtas. Hinala ni Kakashi na ang fourth ay nag-iwan ng parte ng isipan niya sa seal gamit ang Dead Demon Consuming Seal at ang lalaking may mask ay si Madara Uchiha. Naalala ni Kakashi nang makita niya ang tatay niya sa afterlife na naghintay lang para kausapin siya. Tinanong niya si Naruto kung may sinabi ang tatay niya. Ngumiti si Naruto at sinabi na naniwala sa kanya ang tatay niya. Pinakiusapan din ni Naruto si Sai na iparating kay Danzo ang totoo na si Madara ang utak sa likod ng pag-atake ng Ninetales at siya ang tunay na leader ng Akatsuki. Kahit bawal magpadala ng shinobi sa ibang bansa habang may Cage Summit, lumabag sa role si Kakashi dahil may tiwala siya sa sinabi ng teacher niya na may tiwala sa kakayahan ni Naruto. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na siya at si Yamato o Tenzo ang magiging escorts niya papunta sa Kamogakure. Umalis si Gaara papunta sa 5 Cage Summit sa Land of Iron kasama sina Konkuro at Temari bilang mga bodyguard niya. Ang ibang bansa ay naghahanda rin para sa summit. Nakatanggap ng balita ang 4th Raikage na makikipagkita sa kanila ang Team Samui sa isang tagpuan kaya umalis na rin siya kasama sina Si at Daro bilang mga bantay niya. Sa Kurigakure, naghanda na rin ng 5th Mizukage para umalis, kasama si Chojuro, dating miyembro ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist, at si Ao. Isang veterano mula sa panahong tinawag na Blood Mist era ng Kiri. Habang nangyayari ito, umalis na rin si Onoki, ang 3rd Tsuchikage, papunta sa summit, buhat-buhat ni Akatsuchi. Sumama rin ang apo niyang si Kuretsuchi bilang kasama niya. Sa Konoha, inutusan ni Kakashi si Yamato na humanap ng paraan para masundan ang Raikage. Gumamit si Yamato ng transmission wood para lagyan ng tracking seeds ang sapatos ng Team Samui habang paalis sila papuntang Land of Iron. Pinapunta rin ni Kakashi si Sai para ipaalam kay Danzo na wala namang nangyayaring kakaiba kay Naruto at nasa Konoha pa rin ito. Alam ni Sai na hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan ni Kakashi at sinabi ni Kakashi na normal lang iyon dahil tao siya ni Danzo. Pero nilinaw ni Kakashi na bilang miyembro ng team niya, naniniwala siyang gagawin ni Sai ang tama. Dahil hindi rin lubos na tiwala si Danzo kay Sai, naglagay siya ng 2 root guards para bantayan si Naruto. Habang nagtetest ng sexy technique sina Naruto at Konohamaru, sinilip sila ng 2 guard, pero hinaranggan ni Kakashi ang tingin nila at ginamitan sila ng Genjutsu. Sinabi ni Naruto kay Konohamaru na narinig niyang napabagsak nito ang isa sa mga katawan ni Pain gamit ang Rasengan, at binati siya bilang isang bayani. Nangako si Naruto na pagbalik niya mula sa mission, tuturuan niya ito ng Big Ball Rasengan. Ngumiti si Kakashi ng may pride. Habang naka-genjutsu ang mga guard, umalis sina Kakashi, Naruto at Yamato para sundan ang Team Samui. Samantala, ang grupo ni Sasuke na Taka, na pinangungunahan ni White Zetsu, ay naglakbay papuntang Land of Iron para patayin si Danzo. Sa daan, inatake si Danzo ng Prushnia Group. Tinanggal niya ang benda sa kanang mata at ipinakita ang Sharingan, saka ginamit ang Wind Release, Vacuum Wave para patayin ang grupo. Nakatanggap din siya ng mensahe mula kay Sai gamit ang Inkbird at sinabi lang sa mga kasama niyang sina Torun at Fo na normal na ulat lang iyon. Sinabi ni Si sa Raikage na nararamdaman niya ang presensya ng Team Samui kaya bumaba sila para magtipon-tipon. Bigla ring sinabi ni Si na sinusundan sila at pinasuko ang mga nakasunod. Lumabas sina Naruto, Kakashi at Yamato mula sa kanilang taguan at sinabi ni Naruto na gusto niyang makipag-usap sa Raikage. Sinubukan ni Naruto na kumbinsihin ng 4th Raikage na huwag ituloy ang utos na ipapatay si Sasuke Uchiha. Sabi niya, kaibigan niya si Sasuke at kung papatayin ito, baka magkagyera ang Konoha at Kamogakure. Lumuhad pa si Naruto habang nagmamakaawa. Paalala ni Yamato na may utang pa ang Kumo sa kanila dahil sa Byakugan incident kung saan kinidnap si Hinata ng isang ninja mula Kumo sa utos ng Raikage at kailangang magsakripisyo si Hisashi Hyuga. Pero sabi lang ng Raikage, ang tunay na ninja ay dapat malakas at matapang. Hindi yung nakaluhod at nagmamakaawa. Sabi rin niya, mga kriminal ang Akatsuki at dapat lang silang habulin at patayin. Tumuloy na sila ng team niya papunta sa 5 Cage Summit. Pagdating ng 5 cage sa Land of Iron, nagsimula na ang meeting. Agad sinabi ng Raikage na wala siyang tiwala sa ibang cage kasi ginamit daw nila ang Akatsuki bilang mga bearang sundalo noon. Nagulat si Gaara. Pinaliwanag ng Raikage na kahit hindi na miyembro si Orochimaru noon, siya ang pumatay sa 3rd Hokage at 4th Cage. Dagdag pa niya, ang Iwagakure at Kurigakure ay kumuha rin ng serbisyo ng Akatsuki, at may mga chismis na ang Kiri mismo ay pugad ng Akatsuki. Sabi naman ng 3rd Tsuchikage, sa panahon ng kaguluhan, mas tipid at epektibo ang pagkuha sa Akatsuki kaysa magpadala ng sariling ninja.
Wala raw siyang pagsisisi o konsensya. Ang 5th Mizukage naman, inamin na si Yagura, ang 4th Mizukage, ay nakontrol ng isang Akatsuki member. Ibinunyag ni Gaara na dati siyang Jinchuriki at ang dating 5th Hokage lang ng Konoha ang tumulong sa kanya. Sagot ng 3rd Tsuchikage, nakakahiya daw kapag nakuha ang Jinchuriki kaya mas magandang itago at soulless yun na lang ng sarili. Kahit nakukolekta ng Akatsuki ang mga video, ni isa raw sa mga Jinchuriki ay hindi pa nakokontrol ng buo ang mga ito, gaya ni Gaara. Pero sumabat si Danzo at sinabi na merong ilang tao na nakontrol ang mga video, sina Hashirama Senju, Madara Uchiha, Yagura, at si Killer B, kapatid ng Raikage. Laking gulat ng lahat ng isiwalat ni Danzo na si Madara mismo ang leader ng Akatsuki. Dahil dito, na-realize ng lahat ng cage kung gaano kabigat ang sitwasyon. Si Mifune, general ng Land of Iron, nagsabing bilang neutral na grupo, siya muna ang mamamagitan. Nagpropose siya na magkaisa ang 5 nayon at bumuo ng allied shinobi forces laban sa Akatsuki. At dahil ang nayon ni Danzo ang may huling natitirang Jinchuriki, iminungkahi niya na si Danzo ang maging leader ng alyansa. Pagkatapos marinig na si Danzo ang napiling maging leader ng allied shinobi forces, umalis agad si Sasuke kasama ang Team Taka at palihim na dumaan sa mga samurai guard. Galit na nagtanong ang 4th Raikage kung bakit si Danzo ang napili at hindi siya, lalo na't wala pa namang shinobi mula sa Kamogakure na sumali sa Akatsuki. Pinaliwanag ni Mifune, ang general ng Land of Iron, na hindi bagay ang Raikage bilang leader dahil madalas itong nadadala ng emosyon. Masyado namang bata si Gaara para mamuno sa 5 bansa kahit pa isa siyang case cage. Ang 3rd Tsuchikage naman ay masyado ng matanda at hindi rin ideal na leader dahil ilang beses na siyang kumuha ng serbisyo ng Akatsuki. Dahil ang Akatsuki ay sinasabing nagsimula sa Kurogakure, hindi rin akma ang 5th Mizukage bilang leader dahil baka magduda ang iba. Kaya si Danzo, ang 6th Hokage, ang pinakaangkop na piliin. Samantala, naiiyak si Ino matapos marinig ang utos na patayin si Sasuke. Si Shikamaru, bilang leader ng natitirang miyembro ng Konoha 11, pumunta sa tent ni Sakura at narinig ang usapan sa loob. Nilapitan ni Sai si Sakura at tinanong kung bakit nila ni Naruto pinipilit pa ring ipaglaban si Sasuke kahit puro sakit lang ang dinadala nito. Aminado si Sai na hindi niya gaano naiintindihan ang emosyon, pero nakakaramdam siya ng galit dahil sa sakit na dinaranas nila. Tinanong niya si Sakura kung anong pangako ang ginawa ni Naruto para sa kanya, kaya napaalala ni Sakura ang pangakong babalik ni Naruto si Sasuke kahit ilang beses siyang nabigo. Ibinunyag ni Sai na mahal ni Naruto si Sakura. At doon na-realize ni Sakura na pinaparamdam pala niya kay Naruto ang parehong sakit na nararamdaman niya kay Sasuke. Pumasok si Shikamaru sa tent at sinabi na sila'y aalis para hanapin at alisin si Sasuke at gusto niya ng basbas mula sa Team 7. Sinabi niya na kung hindi nila ito gagawin, baka magsimula ang gyera sa pagitan ng Kamogakure at Konohagakure. Binalaan niya si Sakura na itutuloy niya ang misyon kahit hindi siya pumayag. Gulat si Shikamaru nang malamang nauna na palang pumunta si Naruto sa Land of Iron para makipagkita sa Raikage. Lalong nagulat siya nang pumayag si Sakura at sinabing siya na mismo ang magsasabi ng totoo kay Naruto para makabawi sa sakit na naidulot niya. Sa summit, ginamit ni Ao ang Byakugan at nadiskubreng nasa ilalim ng Genjutsu si Mifune galing kay Shisui Uchiha at ginagamit ito ni Danzo. Pinatigil niya ang pulong at pinasilip ang kanang mata ni Danzo. Pinaliwanag niya na galing sa patay na Hyuga ang Byakugan niya at dahil dito nakita niyang may Genjutsu si Danzo gamit ang mata ni Shisui. Ang Genjutsu daw ay sobrang lakas na kahit ang biktima ay walang kaalam-alam na naaapektuhan na sila. Biglang dumating si White Zetsu sa gitna ng summit at sinabi na nasa loob ng building si Sasuke. Habang nag-iisa si Naruto, nag-iisip siya bago matulog kung bakit hindi pa rin bumabalik si Sasuke kahit napatay na nito si Itachi at natapos na ang paghihiganti niya. Biglang dumating si Tobi at sinabing oras na para silang dalawa ay mag-usap. Sinugod ni Naruto si Tobi gamit ang Rasengan pero tumagos lang ito sa katawan ni Tobi. Ginamitan siya ni Yamato ng wood release para pigilan habang si Kakashi ay naghanda ng lightning cutter at sinabi kay Tobi na alam niyang siya si Madara Uchiha. Sinabi ni Madara na walang epekto ang physical attack sa kanya pero pinaalala ni Yamato na kung gusto niyang hulihin si Naruto, kailangan niyang maging solid at doon siya aatakehin. Sabi ni Madara, nandun lang siya para makipag-usap kay Naruto at gusto niyang malaman kung paano napabago ni Naruto ang isip ni Nagato. Pero si Naruto, gusto lang talagang malaman ang tungkol kay Sasuke. Pumayag si Madara na magpaliwanag tungkol kay Sasuke pero kailangan munang malaman nila ang totoo tungkol kay Itachi. Sa summit, binali ng 4th Raikage ang leeg ni White Zetsu.
Pinagalitan siya ng 5th Mizukage kasi sayang daw ang info na pwedeng makuha, pero sabi ni Gaara, di naman magsasalita ang Akatsuki kahit anong gawin. Umalis ang 4th Raikage kasama sina Si at Daro para hanapin at patayin si Sasuke. Bago umalis, iniutos niya kay Ao na bantayan si Danzo na nagpaliwanag na di niya kayang gamitin ang teknik niya ng sunod-sunod sa isang araw. Pinuna siya ni Mifune dahil sa unethical niyang galawan, pero sagot ni Danzo, kailangan kalimutan ang ethics kung gusto nila ng resulta. Sina Gaara, Konkuro, Temari, at Koretsuchi ay umalis rin para hanapin si Sasuke. Sa kabilang banda, nilabanan ni Sasuke ang mga sundalo ng samurai at pinatay sila ng madali. Napansin ni Suigetsu na nag-iba na si Sasuke. Dati-rati kasi di siya pumapatay kung di kailangan. Si Karen naman naramdaman ang kakaibang chakra ni Sasuke, mas creepy pa raw kaysa sa second stage ng cursed seal niya. Dumating na ang 4th Raikage kasama sina Si at Daro. Ginamit ni Raikage ang Lightning Release Chakra Mode. Gumamit si Daro ng Lightning Release, Wave of Inspiration para pigilan si Sasuke habang sumugod si Raikage, pero sinalubong siya ni Jugo. Gumamit si Si ng Genjutsu na nakakasilaw, pero na-dispel ito ni Sasuke gamit ang Sharingan. Habang abala si Sasuke, sinugod siya ulit ni Daro at Raikage. Sumali na si Suigetsu sa laban para salagin ang suot na gauntlet ng Raikage habang si Jugo naman ay pinigilan ng espada ni Doroy. Nabasag ang espada ni Suigetsu pero tuloy pa rin siya sa pakikipaglaban kay Daro. Inutusan ni Daro si Si na hanapin si Karen. Ginamit ni Karen ang chakra suppression technique para magtago. Pina-paralyze naman ni Sasuke si Si gamit ang Genjutsu, Sharingan. Si Jugo na nag-full sage transformation at nagpakawala ng multiple Lotus Noon self-connected cannons, sinubukang patayin si Raikage pero walang epekto. Nang nasugatan si Jugo, nagdesisyon si Sasuke na siya na mismo ang haharap kay Raikage. Tinapos ni Madara ang pagkukwento ng totoo tungkol kay Itachi kina Kakashi, Yamato, at Naruto, pero ayaw nilang maniwala. Sabi ni Madara, totoo lahat ng sinabi niya, at kahit na naisip niyang babalik si Sasuke sa Konoha para ituloy ang layunin ni Itachi, pinili ni Sasuke na maghiganti sa Konoha. Sinisi siya ni Naruto sa pagmamanipula kay Sasuke, pero sagot ni Madara, kusa iyong desisyon ni Sasuke, kasi pareho silang may curse of hatred. Ikinwento ni Madara na ang Sage of Six Paths na may Rinnegan ay may 2 anak. Yung panganay, gusto ng kapayapaan gamit ang lakas. Yung bunso naman, gusto ng kapayapaan gamit ang pagmamahal. Sa huli, pinili ng Sage ang bunso niya bilang tagapagmana, kaya nagalit ang panganay. Nagtalo sila, at habang tumatagal, nagtuloy ang laban ng mga angkan nila, ang Uchiha galing sa panganay at ang Senjo galing sa bunso. May curse of hatred ang Uchiha, at will of fire naman ang Senjo. Sabi ni Madara, inevitable ang clash ng 2 tagapagmana, gaya ng laban nila ni Hashirama. Maglalaban din sina Naruto at Sasuke. Nagtanong si Kakashi kung anong kinalaman ng paghahanap ng mga tailed beast sa goal nila ni Sasuke para sa Uchiha, pero sabi lang ni Madara, ibang kwento na yun, sabay alis. Sa 5-Cage Summit, lumaban si Sasuke sa 4th Raikage. Tinamaan ng Chidori ni Sasuke ang katawan ng Raikage kahit naka-lightning release chakra mode ito. Na-impress si Raikage at sinabing parang kay Kakashi ang style ni Sasuke. Gumamit si Raikage ng Liger Bomb. Isang bangis na teknik na sinasabing wala pang nakakaligtas. Si Daro naman, tinamaan si Suigetsu gamit ang espada na may lightning chakra, kaya nadalis si Suigetsu kahit may hydrification technique siya. Tinulungan ni Daro si Si habang nagulat sila na buhay pa rin si Sasuke matapos ang Liger Bomb. Lumalabas na gumamit si Sasuke ng partial Susanoo para i-block ang attack kahit bali-bali na ang ribs nito. Ginamit ni Sasuke ang Mangekyou Sharingan para sindihan si Raikage gamit ang Amaterasu, pero ang tinamaan, samurai sa likod. Sumugod si Raikage para lusubin si Sasuke, pero ginamit ni Sasuke ang kaliwang mata niya para igalaw ang Black Flames at gawing shield ng Susanoo. Nasunog ang kaliwang braso ni Raikage, pero tinuloy pa rin niya ang pag-atake gamit ang guillotine drop. Gumamit naman si Sasuke ng Blaze Release Kaguchuchi para hugisin ang apoy bilang panangga. Biglang dumating si Gaara at ginamit ang buhangin para i-stop ang laban. Napansin ni Si na mas magaling si Sasuke sa Amaterasu kaysa kay Itachi, at nahalata niya rin ang trick sa mata ni Sasuke. Pinutol ng Raikage ang nasunog niyang braso at pinahil kay Si, habang sina Temari at Konkuro ay tinanggal ang nasunog na armor ng samurai. Sinubukan ni Gaara kausapin si Sasuke para bumalik sa liwanag, pero dumudugo ang mga mata ni Sasuke at sinabing nasa dilim lang ang gusto niya. Dahil wala ng choice, sina Gaara, Temari, Konkuro, at Daro ay sabay-sabay umatake.
Gumamit si Daro ng Storm Release, Laser Circus, si Konkuro ng Red Secret Technique, Machinery Triangles gamit ang puppet ni Sasori, si Temari ng Wind Release, Great Sickle Whistle Technique, at si Gaara ng Successive Shot Sand Drizzle. Pero lahat ng iyon ay nablock ng buong Susanoo ni Sasuke. Proud niyang sinabi na ito ang ultimate defense ng may Mangekyou Sharingan sa parehong mata. Sa kabilang banda, nahanap ni Karen si Danzo, pero napansin siya ni Fo at agad nag-alert kay Danzo. Sabi ni Danzo, hintayin lang daw na magulo bago sila tumakas. Narinig ito ni Ao at sinabi niyang isa rin siyang sensor type kaya hindi sila basta makakatakas. Narinig naman ito ng third Tsuchikage at natawa, sabay sabing mukhang nagiging interesting na ang summit. Sa wasak na Valley of Clouds and Lightning, umahon si Killer Bee mula sa tubig at sinabi sa Eight Tails ang plano niyang matutong kumanta ng Enka kay Sobo, pinuno ng mga Enka ninja. Tinanong siya ng Eight Tails kung bakit ginamit pa niya ang full power nila kahit lamang na siya, pero sabi lang ni Killer Bee na si Sasuke na may Sharingan ay isa sa pinakamalupit niyang nakalaban. Samantala, sinabi ni Kakashi kina Naruto at Yamato na huwag sabihin kahit kanino ang totoo tungkol kay Itachi, baka kasi hindi ito totoo. Sa 5-cage summit naman, winasak ni Sasuke ang mga haligi kaya gumuho ang bubong. Ginamit niya ang Susanoo para iligtas ang sarili at si Karen, nakasama lang niya para ipakita kung nasaan si Danzo. Pinrotektahan ni Gaara ang sarili, mga kapatid niya, at si Daro. Si Fourth Raikage naman, ginamit lang lakas niya para suntukin ang daan palabas. Nakaligtas din sina Suigetsu at Jugo, gamit ni Jugo ang power niya para gumaling mula sa halos kamatayan. Dinala ni Karen si Sasuke sa conference room at doon siya nakipaglaban kay Mifune. Habang naglalaban sila, tumakas sina Danzo, Fu, at Torun. Gamit ang Lover Release, Melting Apparition Technique, itinapon ni Fifth Mizukage si Sasuke at ang Susanoo niya palabas ng kwarto. Ipinakita rin niya na meron siyang dalawang Kekkei Genkei, Lover Release at Boil Release. Gumamit siya ng Boil Release Skilled Mist Technique para maglabas ng asidong ulap na tumunaw sa chakra ng Susanoo ni Sasuke. Handa na siyang tapusin si Sasuke na wala ng chakra pero bigla siyang ginapos ng Spore Technique ni White Zetsu. Gamit ang mga spores, sinipsip ni Zetsu ang chakra nila 5th Mizukage, 3rd Tsuchikage, Chojuro, at Akatsuchi, tapos pinasa niya ito kay Sasuke. Habang papasok si Sasuke sa conference room ng mga cage, nasalo siya ng Dust Release, Detachment of the Primitive World Technique ng Tsuchikage at parang na-evaporate siya hanggang maging alikabok. Ngumiti si Tsuchikage at sinabi kay Karen na siya na ang susunod, habang si Raikage nakaka-rating lang ay galit dahil inagaw ang kill niya. Biglang lumitaw si Toby dala si Sasuke na walang malay, at nagpakilala bilang si Madara Uchiha. Tinanong niya ang lahat kung gusto ba nilang marinig ang tungkol sa Eye of the Moon plan niya. Dinala ni Madara sina Sasuke at Karen sa ligtas na lugar, tapos kinausap niya ang 5 cage tungkol sa plano niyang Eye of the Moon. Matagal na daw, nilabanan ng Sage of Six Paths na may Rinnegan ang isang halimaw na tinatawag na Ten Tails. Tinatakan niya ito sa sarili niya at naging Jinchuriki. Pero bago siya mamatay, natakot siyang baka mabasag ang seal, kaya ginamit niya ang Creation of All Things technique para hatiin ang chakra ng Ten Tails sa 9 na bidyo na ikinalat niya sa mundo. Ang katawan ng Ten Tails na wala ng chakra, naging buwan. Kahit hindi naniniwala ang karamihan sa mga cage sa kwento ng Sage of Six Paths at sa Ten Tails, sinabi ni Madara na totoo to at balak niyang buuin ulit ang Ten Tails gamit ang 9 na bidyo. Kapag nagawa niya ito, siya ang magiging Jinchuriki nito at gagamitin ang malupit na chakra para mag-cast ng Genjutsu mula sa buwan. Tatawagin itong Infinite Tsukuyomi kung saan kokontrolin niya ang lahat ng tao para magkaroon ng kapayapaan at walang gulo. Pero kapag pumihil ang mga cage sa plano niyang kunin ng 8 Tails at 9 Tails, magdedeklara siya ng gera. Sumigaw ang Fourth Raikage na nahuli na ng Akatsuki ang 8 Tails, pero sinabi ni Madara na epic fail sila at buhay pa si Killer Bee. Hiningi ni Madara na isuko ng Raikage ang kapatid niya, pero tumanggi ito. Sabi ni Gaara, hindi rin nila isusuko si Naruto. Kaya dineklara ni Madara na nagsimula na ang 4th Shinobi World War. Bago siya umalis, pinaalala niya na hawak na niya ang kapangyarihan ng 7 bidyo. Dahil sa nakaambang gyera, nagmungkahi ang 3rd Tsuchikage na isama sa frontline sina Naruto at Killer Bee, pero hindi pumayag ang iba. Gusto nila itago ang dalawa at bantayan ng maayos. Nagkaisa ang mga nayo ng Suna, Kiri, Iwa, at Kumo na magsanib bilang allied shinobi forces. Nag-alok din si Mifune ng tulong mula sa Land of Iron. Pero dahil naglaho si Danzo, napag-usapan ang magiging papel ng Konoha. Sabi ni Gaara, pinagkakatiwalaan niya si Kakashi at siya na ang magpapasa ng balita rito, at pumayag naman ang 4th Raikage. Samantala, tinatry ni Naruto pumasok sa Sage Mode para hanapin si Sasuke, pero biglang dumating sina Lee, Kiba, Sai, at Sakura.
Sabi ni Sakura, kailangan niya daw kausapin si Naruto agad-agad. Pagkatapos ng 5-cage summit, si Mifune ang nagtalaga kay A, ang 4th Raikage, bilang leader ng Allied Shinobi Forces. Hindi tumutol si Nagaara at ang 5th Mizukage, at kalaunan ay pumayag na rin ang 3rd Tsuchikage. Nagdesisyon silang ipaalam sa mga daimyo ng bawat bansa ang tungkol sa 4th Shinobi World War at ang bagong alyansa. Umalis si Gaara para hanapin sina Naruto at Kakashi na nasa Land of Iron pa, habang si A ay umalis kasama sina C at Daro para hanapin ang kapatid niyang si Killer B. Palihim na nagsuggest si Kuretsuchi na patayin si B at Naruto para sirain ang plano ni Madara at pahinain ang lakas militar ng Konoha at Kumon ng sabay. Pero laking gulat niya nang sabihin ng Tsuchikage na naalala niya ang dati niyang sarili dahil kay Gaara, at ayaw niyang gumamit ng Madaya o traidor na paraan. Gusto niya na makipagtulungan na lang sa ibang nasyon. Sa ibang lugar naman, sinabi ni Sakura na mahal na daw niya si Naruto na ikinabigla ni Yamato at Lee. Sabi niya, iniwan na niya si Sasuke dahil isa na itong kriminal at miyembro ng Akatsuki. Naalala ni Naruto kung paano dati ay desperado si Sakura sa pagmamahal ni Sasuke, kung paanong umiyak siya nang akala niyang patay na ito, at kung paano siya lumuhad kay Naruto para ibalik si Sasuke. Doon napagtanto ni Naruto na nagsisinungaling lang si Sakura. Sinabihan niya ito na huwag magbiro ng ganyan. Pilit pa rin kinukumbinsi ni Sakura si Naruto na totoo ang nararamdaman niya at pinuri siya ng mga tao matapos niyang talunin si Pain. Pero sabi ni Naruto, ayaw niya sa mga taong nagsisinungaling sa sarili nila. Kaya sinabi niya kay Sakura na tama na. Naiinis si Sakura at sinagot si Naruto na hindi nito siya pwedeng diktahan kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya na hindi na kailangang tuparin ni Naruto ang dating pangako sa kanya at dapat na siyang sumuko kay Sasuke. Sinubukan ni Naruto ipaliwanag ang totoo kay Itachi, pero pinigilan siya ni Kakashi. Ang sabi na lang ni Naruto ay naiintindihan na niya ngayon ang sakit ni Sasuke at gagawin niyang personal na misyon nang mailigtas ito. Tahimik na lang umalis si Sakura at inutusan sina Kiba, Sai, at Lee na bumalik sa Konoha. Pero pagkalayo nila, sinabi ni Sakura kay Kiba na hanapin si Sasuke. Hindi niya alam na nag-iwan ng ink clone si Sai para bantayan sina Naruto, Yamato, at Kakashi. Samantala, nag-eensayo si Killer B ng Enka kasama si Sabo pero biglang dumating si Kisame para kunin siya. Nilagyan ni B ng lightning release chakra ang lapis at mga espada niya, pero nilamon lang ito ng espada ni Kisame na si Samahada, kaya di gumana ang atake niya. Nag-transform si B sa four-tailed form at sinugod si Kisame gamit ang headbutt, pero parang walang epekto ito sa kalaban. Si Danzo at ang dalawang bodyguard niya na sina Torun at Fuya Manaka ay lumalabas na mula sa Land of Iron nang masense ni Fu na sinusundan sila ni Ao. Iniutos ni Danzo kay Fu na kunin ang Byakugan ni Ao kahit ano paman. Ginamit ni Fu ang Mind Puppet Switch Curse Seal technique para ilipat ang kanyang isip sa isang puppet na iniwan niya sa puno. Pinagplanuhan niyang gamitin ito para atakihin si Ao at gawin ang Mind Body Switch technique sa Kirinin. Nang matrap si Ao sa puppet, sinubukan ni Fu tanggalin ang Byakugan gamit ang kanai, pero may barrier na ginawa ang mga talisman earrings ni Ao sa mata. Sinabi ni Ao na siya lang at ilang Kirinin ang makakabawi sa barrier seal. Hindi sumuko si Fu at pinutol ang ulo ng puppet sa talam ng espada para i-cancel ang mind-body switch technique, kaya ang original niyang katawan ang nagkasakit tulad ng puppet. Habang tumatalon mula sa puno para hiwain ang ulo ni Ao, nailigtas siya ng 5th Mizukage. Sinabi ni Ao sa kanya na nasa ilalim siya ng mind-body switch technique ng kalaban at humingi ng sorry. Inalok ng Mizukage na tanggalin ang barrier seal at nagpasalamat si Ao. Pero habang ginagawa yon, mahigpit na ibinuhol ng Mizukage ang mga kamay ni Ao at sinabi kay Chojuro na ibigay ang kanyang Hiramikare. Alam ng Mizukage na nasa ilalim pa rin si Ao ng technique dahil hindi siya maghihingi ng sorry sa harap ni Chojuro at dahil alam ni Ao na hindi niya kayang tanggalin ang seal. Nilate ni Fu ang Mizukage at tinanggal ang technique kaya nagalit ito at inatake ang totoong Ao. Sa katawan ni Fu na binubuhat ni Torun, humingi siya ng sorry kay Danzo dahil nabigo sa mission. Samantala, nakikipaglaban si Killer B kay Kisame. Nag-transform si B sa version 1 ng 8-tailed form niya at sumugod kay Kisame, pero ginamit ni Kisame ang Samahada para kainin ang chakra ng beast kaya nawala kay B ang 6 na buntot. Sinabi ng 8-tails kay B na gamitin ang kapangyarihan niya pero pinaalala ni B na nandun sina Sabo at Panta. Nag-transform si B sa version 2 at tinamaan si Kisame gamit ang lightning release, Lariat. Nasaktan ng malubha si Kisame pero kinain uli ng espada niya ang chakra ni B, kaya bumalik si B sa version 1 na may 4 na buntot. Ginamit ni Kisame ang kinain niyang chakra para pagalingin ang sugat mula sa Lariat. Sinabi niya na kilala siya bilang Tailless-tailed beast at ginamit ang water release, Great Exploding Water Colliding Wave para gumawa ng malaking dome ng tubig.
Nag-fuse si Kisame sa Samahada. Lumaki ang gills at mas naging shark-like ang hitsura niya. Napansin ng Eight Tails na gumagalaw ang dome kasama ang galaw ni Kisame kaya pinayuhan niya si Killer Bee na lumayo sa direksyon ng mga kasama niyang sina Sobo at Panta. Napaniwala ni Kisame si Bee na papatayin niya ang dalawang kasama kaya nag-swing si Bee para protektahan sila pero naipit siya ni Kisame. Nag-transform si Bee na parang may mga tentacles sa ibabang parte ng katawan para atali si Kisame. Nakawala si Bee habang dinodrain ni Kisame ang chakra niya at naglabas ng tinta para tabunan ng trap pero nasense ni Kisame ang chakra ni Bee at inatake siya hanggang halos maubos ang chakra niya. Pinutok ni Kisame ang dome ng tubig at naghanda na putulin ang mga paa ni Bee para hindi siya makatakas. Pero nagustuhan ng Samahada Blade ang chakra ni Killer Bee kaya tumangging putulin ang mga paa niya at ibinalik ang chakra na kinain niya. Galit si Kisame at sinipa ang blade, kinuha ang isang Super Vibrato Lightning Release Sword ni Bee bago niya nagamit, dumating ang 4th Raikage, at Daro na nakakita sa dome ng tubig. Ginamit nila ang Lightning Release, Double Lariat para putulin ang ulo ni Kisame. Na nag-react na mabilis sila. Pinagalitan ng Raikage si Killer Bee dahil tumakas siya mula kay Mogekir. Sina Jugo at Suigetsu ay nagtangkang tumakas mula sa hideout na nakadisguise na parang samurai pero agad silang nahuli. Ang ink clone ni Sai ay nag-notify kina Kakashi, Naruto, at Yamato na ang ibang miyembro ng Konoha 11 ay nagdesisyon ng patayin si Sasuke para mapigilan ang digmaan. Hindi paniwala si Naruto na pumayag si Sakura dahil mahal siya nito. Pero sabi ni Sai, dahil nga mahal niya si Naruto, pumayag siya na patayin si Sasuke, at dagdag pa niya na sa tingin niya ay si Sakura mismo ang planong pumatay kay Sasuke. Na ikinagulat ni Naruto. Sinabi ni Sai na ang dahilan ng pag-amin ni Sakura ay para alisin ang pasanin ni Naruto sa pangakong ililigtas si Sasuke, pero nang matatag si Naruto sa desisyon niya, hindi niya masabi kay Naruto ang plano nilang patayin si Sasuke. Dagdag ni Sai, nagawa ito ni Sakura dahil sa sinabi niya noon kay Sakura sa Konoha na hindi sinasadyang nagpabigat ng loob nito. Halos mabaliw si Naruto sa pag-iisip pero dumating ang tatlong kapatid ng burol na may mahalagang balita. Nakita ni Madara si Danzo sa tulay ng samurai. Iniutos ni Danzo sa mga tauhan niyang sina Fu at Toru na harapin si Madara hanggang matanggal niya ang silang arm braces. Ginamit ni Madara ang kanyang pagiging intangible para iwasan ang mga atake ni Fu at Torun, kasama na ang mind-body switch technique ni Fu. Nang malaman nilang kailangan ni Madara na maging physical para makalaban, nag-charge si Fu pero dumaan siya kay Madara na bumaliktad na lang at kumaway ng kamao. Nakita ito ni Torun na tinanggal ang kanyang gloves para gamitin ang Rinkaichu technique. Pero niloko siya ni Madara dahil ang tinamaan ay si Fu. Habang nagpapagaling si Torun kay Fu, napansin ni Madara na galing sila sa Yamanaka at Aburame clans ng Konoha at pinuri niya si Danzo sa pagpili ng mga tauhan. Ginamit ni Madara ang kamwe para ilipat sina Fu at Torun sa ibang lugar at biglang nawala siya. Samantala, ikinwento ni Nagaara, Temari, at Konkuro ang nangyari sa 5-Cage Summit at sinabi kay Kakashi na pinipili siya bilang kandidato para sa 6 Hokage dahil sa ginawa ni Danzo. Sabi ni Yamato, kailangan ng approval ng village elders para dito, pero sinabi ni Temari na ang Suna ay handa na para sa 4th Shinobi World War na parang si Kakashi na ang Hokage. Sinabi ni Gaara kay Naruto na kung magiging Cage siya balang araw, kailangan niyang matutong gawin ang tama. Idinagdag niya na bago niya nakilala si Naruto. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng kaibigan at tinuturing niya si Naruto bilang kaibigan. Bago umalis, pinapaisip niya si Naruto tungkol sa kahulugan ng kaibigan bago magdesisyon tungkol kay Sasuke. Sa Kamui's Dimension, tinapos ni Karen ang pagpapagaling kay Sasuke habang biglang lumitaw si Madara sa harap niya. Sinabi ni Madara kay Sasuke na may regalo siya para sa kanya at inilipat sila pabalik sa tulay kung saan naghihintay si Danzo. Sinabihan ni Madara si Karen na lumayo dahil mapapatay siya kung makikialam. Tinanggal ni Danzo ang mga benda sa braso niya na may maraming Sharingan implants at sinabi na idagdag niya ang mga mata ni Sasuke at Madara sa koleksyon niya. Tinanong ni Kakashi ang ink clone ni Sai kung saan si Sakura para pigilan siya na subukang patayin si Sasuke dahil hindi pa siya sapat na lakas para labanan ito. Si Naruto, sobra sa narinig, ay napapahinga ng husto at nawalan ng malay. Sa tulay ng samurai, tinanggal ni Danzo ang benda sa kanyang kanang braso at lumabas ang 10 mata ng Sharingan na naka-embed dito. Tinanong siya ni Sasuke kung paano niya nakuha yon, pero sinabi na kahit ano pa ang sagot ni Danzo, lalo lang siyang magagalit at wala na rin siyang pakialam dahil patayin niya pa rin si Danzo. Biglang umatake si Danzo gamit ang bilis, pero napigilan ito ni Sasuke gamit ang kanyang Susanoo. Hawak ni Sasuke si Danzo sa loob ng Susanoo at tinanong kung totoong siya ang nag-utos kay Itachi na patayin ang sariling clan. Sinabi ni Danzo na hindi niya inasahan na si Itachi ay magbubunyag ng sikreto bago mamatay.
Tinanggap ito ni Sasuke bilang pagkilala at dinurog si Danzo na para namatay. Pero bigla na lang bumalik si Danzo sa likod ni Sasuke at sinubukan siyang saksakin gamit ang kunai. Pero nablock uli ni Susanoo. Tumalon si Danzo pataas at sumakay si Sasuke sa ulo ng Susanoo at sinunog si Danzo gamit ang Amaterasu. Kahit natupok na parang abo, lumitaw si Danzo na parang wala namang nangyari habang napansin ni Karen na tuwing nakakaraos si Danzo sa malalang sugat, isang mata ng Sharingan sa braso niya ay nagsasara. Gamit ang wind release, vacuum sphere, pinalipad ni Danzo ang mga bala ng hangin kay Sasuke. Nasugatan ng bahagya si Sasuke habang umiwas sa malalang tama. Pero nahulog siya sa tulay. Gamit ang dugo sa sugat, tinawag ni Sasuke si Garuda, isang malaking lawin, para pigilan ang pagbagsak. Pinagsama ni Danzo ang hangin sa kanyang mga shuriken para gawing matatalim na fan blades, at pinaputok ang mga ito kay Sasuke. Gamit ang Mangekyou Sharingan, nakaiwas si Sasuke sa maliliit na shuriken habang nahuli ang isa gamit ang espada at pinabato ang isa pabalik sa langit kung saan nahuli ito ni Garuda. Biglang umatake si Sasuke kay Danzo pero nahawakan siya sa leeg ni Danzo. Dumagsa si Garuda at ginamit ang umiikot na shuriken para putulin ang braso ni Danzo na may mga mata ng Sharingan, kaya nakatago si Sasuke. Para panandali ang manalo, nawala si Danzo at ang putol na braso niya at muling lumitaw sa ibabaw ng isang haligi. Tinitigan ni Sasuke si Danzo sabay inilagay siya sa genjutsu sa pamamagitan ng paghati ng kanyang katawan sa maraming mga uwak na lumitaw sa likuran ni Danzo at naging si Itachi. Si Danzo ay hinarap si Itachi habang si Sasuke ay sinubukang tadteran siya mula sa likod. Pero si Sasuke ay nanlamig sa huling segundo habang iniisip ni Danzo na ang genjutsu ni Sasuke ay walang kwenta kumpara sa husay ni Itachi sa Tsukuyomi. Isang sumpang tatak ay kumalat sa katawan ni Sasuke at napansin ni Madara na ito ay nilagay ni Danzo nung hinawakan niya ang leeg ni Sasuke. Kinuha ni Danzo ang espada ni Sasuke habang iniisip na ang pag-iwan kay Sasuke na buhay ay ang pinakamalaking pagkakamali ni Itachi at nagtaka kung bakit ginawa iyon ni Itachi. Naalala ni Sasuke ang sinabi ni Madara na hindi napatay ni Itachi siya dahil mahalaga ang buhay ni Sasuke, kaya naipakita ni Sasuke ang buong Susanoo at ang chakra nito ay nagtanggal ng sumpa. Tumalon si Danzo sa lupa at ginamit ang wind release, vacuum great sphere para maglabas ng hangin na parang bola, pero hindi nito napinsala ang Susanoo. Gumawa si Sasuke ng pana gamit ang Susanoo at pinutok ito kay Danzo. Kahit na tinusok si Danzo, biglang nawala siya at lumitaw sa tabi ng palaso. Nagulat si Madara nang makita na ginagamit ni Danzo ang lihim na kinjutsu ng Uchiha clan na tinatawag na Izanagi, isang malakas na genjutsu na kayang paghaluin ang tunay at ilusyon kaya nitong iwasan ang kamatayan. Bumato ulit si Sasuke ng palaso kay Danzo pero napilitan itong magtubo ng puno sa balikat niya para depensahan ang sarili. Nagtaka si Karen kung bakit hindi lang ginamit ni Danzo ang immortality technique niya para iwasan ang atake, napansin niyang malaking bawas sa chakra ni Danzo ang paggamit ng puno. Napagtanto ni Madara na kaya nakakagamit si Danzo ng wood release ay dahil may cells ni Hashirama Senju na ipinasok sa kanya ni Orochimaru, at dahil dito kaya niyang gamitin ang maraming Sharingan at ang Izanagi kahit hindi siya Uchiha. Dahil nandun ang wood release ng First Hokage at Sharingan ng Uchiha, kaya niyang kontrolin ang Tailed Beast, lalo na ang Nine Tails, kaya alam ni Madara na gusto ni Danzo makuha si Naruto. Kahit dumudugo ang mata ni Sasuke, pinilit niyang bumato ng isa pang palaso pero ginamit ni Danzo ulit ang Izanagi para iwasan ito. Napansin ni Danzo na pinagmamasdan siya ni Madara at natakot na baka sumali na ito sa laban, kaya tinawag niya si Boko, isang taper. Ginamit ni Boko ang malakas na hininga para hilahin si Sasuke at ang Susanoo niya papunta sa kanya. Lumusob si Danzo kay Sasuke gamit ang wind release, vacuum serial waves na pinalakas ni Boko para pilitin ang Susanoo papunta kay Boko. Ginamit ni Sasuke ang fire release, great fireball technique para sunugin si Boko, kaya sumakit ito at umalis sa laban. Habang sinusubukan ni Danzo na atakihin si Sasuke mula sa likod, natuklasan ni Sasuke na may butas sa likod ng armor ng Susanoo, kaya niyuko niya ito para suntukin si Danzo, pero ginamit ulit ni Danzo ang Izanagi para makaligtas. Napansin ni Karen na may nagsara na pang isa pang Sharingan sa braso ni Danzo. Binilang niya ang 10 mata pero 5 natira na lang, kaya naisip niya na kapag nagsara na lahat, hindi na makakaiwas si Danzo sa kamatayan. Sinubukan niyang sabihin ito kay Sasuke pero sinabi nitong alam na niya at pinipilit niyang ubusin ni Danzo lahat ng mata niya para maubos ang Izanagi. Galit na ginamit ni Danzo ang wind waves para atakihin ang Susanoo, hindi man niya nasira, napigilan niya ito. Pero muling sinuntok siya ng Susanoo kaya ginamit ni Danzo ang ikapitong mata para sa Izanagi. Lumitaw siya sa likod ni Sasuke na nawala na ang Susanoo at naghagis ng kanay.
Gumamit si Sasuke ng bracelets para gumawa ng shuriken at ibinalik ito. Hindi nakaiwas si Danzo kaya ginamit niya ulit ang Izanagi na wala na lang ang tatlong mata niya sa braso. Habang ginagawa ni Sasuke ang Chidori Sharp Spear, tinanong niya si Danzo kung ilan sa mga Uchiha ang namatay para makakuha siya ng 10 Sharingan. Sumagot si Danzo gamit ang Wind Release Vacuum Blade para gawing espada ang kanay na hawak niya na hindi niya makakamit kung wala si Itachi. Umatake ang dalawa at nagbanggaan ang mga espada. Parehong tinamaan ni Sasuke at Danzo ng Chidori Sharp Spear at Wind Release Vacuum Blade. Sabi ni Danzo, tanga si Sasuke kung iniisip nitong mananalo siya. Sinubukan ni Danzo gamitin ang Izanagi para i-rewind ang pinsala niya pero nagulat siya kasi hindi na ito gumana. Napansin niyang lahat ng 10 Sharingan sa kanang braso niya ay nagsara na. Naisip ni Madara na ginamitan siya ni Sasuke ng Genjutsu para isipin niyang mas mahaba pa ang oras ng Izanagi kaya akala ni Danzo 8 pa lang ang nagamit. Pero ubos na pala lahat. Hinugot ni Danzo ang sarili mula sa Chidori Sharp Spear pero biglang lumaki ng sobra ang kanang balikat niya. May tumutubong puno kaya pinutol niya mismo ang braso niya. Sabi ni Madara, hindi kinaya ni Danzo kontrolin ang wood release at cells ni Hashirama dahil mababa na ang chakra niya. Tinanggal ni Danzo ang benda sa ulo niya at ipinakita ang Sharingan sa kanang mata, yung kay Shisui Uchiha na may Kotoa Matsukami. Naisip ni Madara kung gagamitin ba ni Danzo ang Kotoa Matsukami o Izanagi. Pero ayaw ni Danzo sayangin ang Kotoa Matsukami kay Sasuke dahil balak niya itong gamitin kay Madara. Kaya ang ginawa niya, ginawang panangga si Karen at tinutukan. Nagmamakaawa si Karen na iligtas siya ni Sasuke. Sabi ni Danzo, kailangan niyang gawin to para mabuhay at para lumakas ang mundo ng mga shinobi. Pero sinabi ni Sasuke kay Karen na huwag gagalaw. Ngumiti si Karen, akala niya ililigtas siya, pero biglang sinaksak silang dalawa ni Sasuke gamit ang Chidori Sharp Spear, tinamaan si Danzo sa vital spot. Tumakbo si Danzo papunta sa Samurai Bridge, desperado na, habang chill lang na naglalakad si Sasuke sa likod, nakasmirk pa. Biglang dumating si Madara at hinaronggan siya, sabay sabi na kukunin na niya ang Sharingan ni Shisui. Napalunok si Sasuke, naalala niya nung pinaghinalaang si Itachi ang pumatay kay Shisui. Nagulat siya na si Danzo pala ang kumuha ng Sharingan ni Shisui. Habang tumatakbo, naalala ni Danzo ang First Shinobi World War. Kasama siya sa escort unit ni Tobirama, Kagami Uchiha, Torifo Akamichi, at Hiruzen. Muntik na siyang mamatay noon pero sinagip siya ni Hiruzen na lagi niyang kakumpetensya. Habang tinutugis sila ng 20 kumonin, napagdesisyonan ng grupo na may isa sa kanila na kailangang magpaiwan bilang Pain. Gusto ni Danzo na siya yung mag-volunteer pero umatras siya dahil ayaw pa niyang mamatay. Si Hiruzen ang nagpresenta at naiinis si Danzo dahil parang nauunahan na naman siya. Sabi ni Tobirama, tigilan na ni Danzo ang pakikipagkumpetensya kay Hiruzen at matutong makipagtulungan. Siya na lang daw ang magpapaiwan bilang pinakamatanda. Bago siya umalis sa suicide mission niya, pinasa niya ang titulo ng Third Hokage kay Hiruzen. Sinabihan niyang ipasa ang Will of Fire at alagaan ang Konoha. Ngayon, sabi ni Danzo sa sarili niya na gaya ni Hiruzen, panahon na rin niyang magsakripisyo para sa Konoha. Gamit ang reverse four symbol sealing technique, gumawa siya ng itim na bilog para hilahin ang kaluluwa ni Sasuke at Madara papasok sa katawan niya. Pero nakaalis agad si Sasuke at Madara bago sila maabot. Habang namamatay, naalala ni Danzo ang pagkakompetensya niya kay Hiruzen at napaisip kung ano kaya ang sasabihin nito sa mga ginawa niya. Sa huli, tinanggap niyang kahit anong gawin niya, hindi siya naging Hokage gaya ng pangarap niya. Habang papunta sa Samurai Bridge sina Sakura, Lee, Kiba, at Sai, bigla silang pinahinto ni Sakura. Tinanong niya si Kiba kung saan eksaktong lugar si Sasuke bago siya nagtangkang patulugin ang grupo gamit ang slip bombs. Pero naunahan siya ni Sai, hinawakan agad ang mga braso niya dahil alam na niya ang balak ni Sakura at sinabihan ng team na pinaalam niya na kay Kakashi ang plano ni Sakura para pigilan ito. Naghinala si Kiba na traidor si Sai at umatake gamit ang passing fang pero ginamitan siya ni Sai ng ink snakes para atali. Inudyukan ni Sakura si Lee na umatake rin kay Sai at ginamit ang chance para ihagis ang 3 slip bombs niya sa lahat kaya nawalan sila ng malay. Habang papunta sa bridge, isang ink clone ni Sai ang nagbigay babala kay Kakashi tungkol sa ginawa ni Sakura bago ito naglaho. Habang naglalakad, naalala ni Sakura kung paano siya unang na-in-love kay Sasuke noong bata pa siya at kung gaano siya kasaya nang mapasama sila sa Team 7 kasi lagi niya itong natititigan. Pero inamin niya sa sarili na hindi niya talaga kilala si Sasuke sa loob. Naalala niya nung nakagat si Sasuke ni Orochimaru sa Forest of Death at ginamit nito ang lakas ng Cursed Seal of Heaven para baliin ang mga braso ni Zaku.
Pinigilan niya si Sasuke na saktan si Doso at sinabi niyang hindi niya kayang makita si Sasuke na nahihirapan pero hindi siya pinansin nito. Naalala rin niya na para patunayan ang lakas niya, hinamon ni Sasuke si Naruto sa laban. Gumamit sila ng Rasengan at Chidori pero napigilan ni Kakashi at pinagalitan si Sasuke dahil muntik niyang patayin si Naruto. Hindi nagtagal, umalis si Sasuke sa Konoha para kumuha ng lakas kay Orochimaru. Kahit sinabi ni Sakura na mahal niya si Sasuke at pwede siyang sumama para tumulong sa paghiganti nito, sinabi lang ni Sasuke na nakakainis siya at hindi sila pareho dahil siya ay isang Avenger. Habang iniisip pa rin ang lahat ng iyon, pinatatag ni Sakura ang loob niya para siya mismo ang tumapos kay Sasuke. Sa may bridge, tinitingnan ni Madara at Sasuke ang pinsala na ginawa ng reverse 4 symbol ceiling ni Danzo. Ginamit ni Madara ang kamway para alisin ang katawan ni Danzo at sinabi na kukunin niya ang Sharingan ni Shisui. Binalaan niya si Sasuke na magpahinga muna bago pumunta sa Konoha dahil mabubulag siya sa kakagamit ng Mangekyou Sharingan. Sinabi rin niya na tapusin na ni Sasuke si Karen kung wala na itong silbi. Kasi alam nito ang maraming sekreto. Umalis si Madara gamit ang teleport at nilapitan ni Sasuke si Karen. Naalala ni Karen nang iligtas siya ni Sasuke sa oso gamit ang Lion Combo noong Chunin exams at kung paano siya ngumiti noon, isang ngiting gusto niyang makita ulit. Pero pinaandar lang ni Sasuke ang Chidori at handa na siyang tapusin si Karen nang biglang dumating si Sakura at sinabi na umalis na siya mula sa Konoha at gusto niyang sumama kay Sasuke. Naalala ni Naruto ang laban nila ni Sasuke sa Valley of the End kung saan sinabi ni Sasuke na mag-best friend sila at lalaban siya para putulin ang koneksyon nila. Nagising si Naruto, na-realize niyang panaginip lang yun tungkol sa nakaraan. Napansin niyang nakabantay si Yamato sa kanya kaya bumalik siya sa tulog, iniisip ulit ang mga alaala niya kay Sasuke. Naalala niya nung tinalo siya ni Sasuke sa Shuriken Jutsu at simula noon naging karibal na niya ito, pati yung balita na buong Uchiha clan ni Sasuke ay pinatay. Nung napunta sila sa Team 7, nagsikap si Naruto mag-training para makahabol kay Sasuke. Naalala niya yung labanan nila sa tree climbing practice sa Land of Waves. Naalala rin niya nung sinabi ni Sasuke na ang goal niya ay buhayin ulit ang clan nila at patayin ang isang tao, na kalaunan nalaman niyang si Itachi pala yun. Naalala din niya nung naglaban sila. Sa Valley of the End, sinabi ni Sasuke na hindi niya mararamdaman ang sakit at lungkot na dinaranas niya dahil mag-isa siya simula pa lang. At gusto niyang putulin ang koneksyon nilang dalawa. Naalala din niya nung muling nagkita sila ni Sasuke matapos ang 3 taon pero tumanggi pa rin si Sasuke at sinabi kay Sai na ang tanging koneksyon niya ay ang galit niya kay Itachi. Naalala rin niya nung sinabi ni Pain na hindi niya maiintindihan ang totoong sakit para maisalba si Sasuke at yung sinabi ni Kabuto na nagbago na si Sasuke, pati na rin nung sinabi ni Jiraiya na sumuko na siya kay Sasuke. Naalala ni Naruto na si Jiraiya ang naging pamilya niya at kung gaano siya nasaktan nung namatay ito at ngayon lang niya talaga naintindihan ang sakit na naramdaman ni Sasuke nung pinatay ang buong pamilya niya. Dahil may utos si Yamato na ibalik si Naruto sa Konoha habang hinahanap ni Kakashi sina Sasuke at Sakura, nagtago si Naruto sa ilalim ng kumot at gumamit ng kanay para gumawa ng butas sa lupa. Tumakas siya habang nag-iwan ng Shadow Clone para maloko si Yamato. Pumasok siya sa Sage Mode at hinanap ang chakra ni Kakashi, papunta sa Samurai Bridge. Habang naglalakad, naalala niya yung payo ni Gaara tungkol sa paggawa ng tama pagdating kay Sasuke. Naisip ni Naruto na malalaman niya kung ano ang tamang gawin pag nagkaharap na silang dalawa ni Sasuke. Habang naglalakad si Kakashi sa gubat, nakita niya sina Kiba, Akamaru, Ri, at Sai na walang malay. Ginaisang niya sandali si Kiba at natanong kung saan pumunta si Sakura. Sa Samurai Bridge, sinabi ni Sakura kay Sasuke na tumiwalag na siya sa Konoha at gusto niyang sumama sa kanya. Sabi ni Sasuke na gusto niyang wasakin ang Konoha at kung seryoso si Sakura, kailangan niyang patayin si Karen. Pareho silang medic nin kaya bagay na kapalit. Nilabas ni Sakura ang kanay at lumapit kay Karen. Pero hindi niya magawang saksakin. Habang nag-aalangan si Sakura, gumawa ng Chidori si Sasuke sa kaliwang kamay at tinangkang patayin si Sakura mula sa likod. Dumating si Kakashi at nablock ang atake. Nabigla siya dahil gusto talagang patayin ni Sasuke si Sakura. Pinakiusapan ni Kakashi si Sakura na dalhin si Karen palayo at gamutin ito dahil marami itong alam tungkol sa kalaban. Sinabi niya na responsibilidad niyang harapin si Sasuke bilang guro nila. Naalala ni Kakashi nung hindi niya maintindihan kung bakit malambot pa rin ang puso ng Third Hokage kay Orochimaru kahit sa lahat ng kasalanang nagawa nito. Pero ngayon, nauunawaan na niya kung anong pakiramdam na labanan ng dating estudyante. Naglabas si Sasuke ng mga shuriken mula sa bracelet niya at pinukol kay Kakashi. Gumamit si Kakashi ng Earth Release, Earth Style Wall para protektahan ang sarili.
Tumalon si Sasuke pataas ng pader at gumamit ng Chidori Sharp Spear para tapusin si Kakashi, pero tumalon si Kakashi pababa ng tulay para makaiwas. Pinuri ni Sasuke ang paggamit ni Kakashi ng Sharingan pero nainsulto dahil hindi ito tunay na Uchiha. Sabi niya, Uchiha lang ang dapat gumagamit niyan. Tinawag niya ang Susanoo at pinaputok ng pana kay Kakashi. Ginamit ni Kakashi ang Kamui para ilipat ang pana sa ibang dimensyon. Nabigla si Sasuke na may Mangekyou Sharingan si Kakashi. Tinangkang gamitin muli ang Susanoo pero lumabo ang paningin niya. Nawala ang Sharingan at Susanoo niya. Pinilit ni Kakashi na kumbinsihin si Sasuke na tumigil na. Paalala niya na walang patutunguhan ang paghihiganti. Sagot ni Sasuke, tigilan niyang magpakasensei at tatantanan lang niya ang lahat kung maibabalik ni Kakashi ang tatay, nanay, at kapatid niya. Natapos na gamutin ni Sakura si Karen at palihim na lumapit kay Sasuke habang naaalala ang mga nakaraan nila, yung bell test at ang huling usapan nila bago tumakas si Sasuke sa Konoha. Itinutok niya ang kanay sa likod ni Sasuke pero hindi niya magawang saksakin. Lumingon si Sasuke, sinakal si Sakura gamit ang isang kamay at inagaw ang kanay gamit ang kabila. Dahil sa pagod sa paggamit ng Mangekyou, hindi makagalaw si Kakashi. Tinangkang patayin ni Sasuke si Sakura pero biglang dumating si Naruto at nailigtas si Sakura sa oras.